Komisyon sa Wikang Filipino, isasali naman po sa 12 pangunahing wika ng ARMM ang isinusulong na panukalang Bangsamoro Basic Law. Ito po sa sandaling mapagtibay ng Kongreso ang BBL. Ang buong ulat, ihatid sa atin ang aming kasamang si Sweden Velado. Sa gitna ng kaliwat ka ng kontrobersiyang ipinupukol sa isinusulong na Bangsamoro Basic Law o BBL ng pamahalaan, tiniyak ng Komisyon sa Wikang Filipino na maibababa ito sa masa sa pamamagitan ng pagsali ng BBL draft sa Wikang Filipino Agosto noong nakaraang taon na hango sa Wikang Ingles. Ayon kay linguistic specialist Jomar Caniega, sa oras na maisabatas ang BBL ay isasali nila ito sa 12 pangunahing wika na ginagamit sa rehiyon ng Muslim sa Mindanao. Nais po naming tiyakin na bagaman una po itong tinangkang isalin sa Filipino para mapakinis o maisapino ang struktura nito, tiyak din po na maisasalin nito sa 12 pangunahing wika ng ARM. Dahil nga po ang unang makikinabang nito ay walang iba kundi ang mga kababayan nating Muslim. Nandyan po ang wikang Bahasa Sug, yun po yung dating bagong pangalan ng wikang Tausug. Nandyan po ang Maguindanaon, Maranao, Teduray, Surigao-non, Bangingitungkil at marami pa pong iba. Ipinaliwanag din ni Caniega na bagamat may batas na tayo para isalin ang mga mosyon, resolusyon, gayon din ang papeles para sa pagsasampa ng mga kaso sa Wikang Filipino, nasa mabuting pagpapasya pa rin ng mataas na hukuman ang paggamit ng ating sariling wika sa paglalabas ng kanilang desisyon. Kailangan umanong maintindihan na ang batayang kurso kasi ng mga nag-aral at nag-aaral ng abogasya ay Ingles. Bagaman nga po sa mas mababang antas ng korte o hukuman, lihitimo na ginagawa naman po talaga yung pagtalakay sa mga bista o pagdinig sa bawat kaso sa wikang nauunawaan ng akusado at ng naghahabla. Subalit pag umakyat na nga po ito sa mas mataas na hukuman, hindi po natin pwedeng pilitin dahil iba po ang wika ng ating mga hukom at ang ating paradima o hulmahan ng batas ay tanggapin na natin nasa wikang banyaga. Sa ngayon, bumubuo ang Komisyon ng Wikang Filipino ng diksyonaryo na magtitipon ng mga terminolohiyang legal upang magsilbing sanggunian ng mga kahulugan ng asulto at kaso para mas maintindihan natin ito lalo na ng mga maliliit na mamamayan. Samantala, ibinahagi rin ni Caniega ang pagkakaiba ng Taglish at Engalog. May naging dalawang manifestasyon ang pagkukumbine o pagtatambal ng dalawang lingwahe. Ito nga yung Taglish o Engalog. Pagka sinabi nating Taglish, Tagalog, ang struktura ng pangungusap, pero may mga nakapaloob na English vocabularies. Tapos pagka sinabi naman natin na Engalog, Ingles ang struktura ng pangungusap na may mga nakapalabok lamang na Tagalog vocabulary. Halimbawa, pag sinabi ng bata, magandang umaga po ma'am, Taglish yun. Kasi ang struktura ay Filipino. Pero pag sinabi niyang, good morning po ma'am, Engalog yun. Paghahandaan ng KWF sa darating na buwan ng Abril ang pagdiriwang ng Buwan ng Panitikang Filipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.